Masayang araw mga ka-PL. Lagapak na naman si Bangag sa bagong inilabas na survey ng Pulse Asia. Approval rating 25 at trust rating 25. Samantala ang ating pangalawang Pangulo mga ka-PL na sinisiraan, binabanatan, patuloy pong tumataas o minsan level lang. Pero si Dayunyor mga ka-PL, tuwing meron pong inilalabas na survey, pababa ng pababa. O ito po ang balita mga kababayan. Basahin ko po mula po ito sa balita. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito ang saya nito mga kababayan. Patunay po ito na hindi na po aprobado sa ating mga kababayan ang pamumuno ni Dayunyor. Maging ang kanyang trust rating na imbes na magtiwala ang ating mga kababayan sa kanyang pamumuno, ayaw na rin siyang pagkatiwalaan. Kaya ayan, sumadsad po pababa. 25 na lang po. Ang karma, dili magsaba. Eto ang sabi, BP Sara, mas approve sa mga Pinoy kumpara kina Marcos, Escudero, Romualdez. Ayon po sa survey, huwag na lang po natin isama si Escudero at Romualdez mga kababayan. Dito lang tayo sa ating pangalawang Pangulo at kay Bangag, sa apat na highest ranking national government officials, si Vice President Sara Duterte ang nakakuha ng pinakamataas na approval ratings. Ayon sa ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia mga kababayan, inilabas ng Pulse Asia nitong Miyerkules, Abril 16, ang resulta ng isinagawa nilang survey para sa performance at trust ratings ng apat na highest ranking government officials na sina Pangulong Bangag Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Senate President Francis Chis Escudero, at House of the Crocs Ferdinand Tambalos Romualdez. Eto na mga kababayan, performance o approval rating ni Duterte. Ito kay BP Inday Sara to mga kababayan 59%. Di ba? Pinakamataas sa apat na matataas na tawag dito, opisyal ng ating bansa. Escudero, 39. Huwag na po nating balatan ng buhay si Escudero. Marcos, tatararan! 25. Ano na nyor? Bago mong appoint na si Claire Castro, hindi ba kayang itaas ang iyong approval ratings? Palibasa kasi hindi na siya pinaniniwalaan. Kahit sino na hinire ninyo, nag-hire kayo ng sangkaterbang mga vlogger para pabanguhin ka, para pagandahin ang imahe ng iyong administrasyon, nawala. Hindi umubra. Mga influencer na kilala tulad nila Rendon Labador at ni Makagago, wala pa rin. Tapos hindi kayo nakatiis kahit mga kongresistang mga bayaran. Isa rin yan sa nagpapabango ng pangalan mo, pero wa-effect pa rin. At itong huli, ayan, si Auntie Claire. Pinabango ang pangalan mo
Pero hindi pinaniwalaan ng ating mga kababayan. Kaya ito, ang lumabas na survey sa iyong approval rating, 25. Parang Pasko. Disapproval na tayo mga kababayan na. Disapproval ratings. Ito mga kababayan. Kay Romualdez, 54. Kay Marcos, 53. Escudero, 18. Kay Inday, 16%. O, wag na po yung undecided. Dito na po tayo dumako mga kababayan sa trust rating na isa ito na dapat ipagmalaki ng isang pangulo, no, kapag siya ay nakakuha ng mataas na porsyento sa trust. Kasi patunay po na pinagkakatiwalaan pa ang iyong administrasyon ng sambayanang Pilipino. Pero kapag barya na lang ang porsyento mo, hindi ka na talaga pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So mas mainam pang magkusa ka na lang na umuwi doon sa inyo sa Paway. Bitiwan mo na yung inyong bangko, yung iyong trono, at ipasa mo na sa iba. Baka sakaling maging kritiko ka pa. Kaysa naman sa ganitong patuloy na bumababa ang iyong trust rating, maging ang iyong approval. O eto mga kababayan, Duterte, napakataas, palakpakan muna sa dali. Grabe naman mga kababayan, 61% po ang ating BP Inday Sara. Escudero, 38, huwag na yan. Ito na naman tayo mga kababayan. Kay Bangag! 25% pa rin po mga kababayan. 25 ang approval, 25 din ang trust rating. plus siya na 25 plus 25 equals 50. 50-50, namimiligro na po ang administrasyong Marcos mga kababayan. Palubog ng palubog tuwing may lumalabas na survey. Maliban siyempre sa mga bayarang survey firm mga kababayan. Pero dito sa inilabas po ng Pulse Asia, nakakahiya. Ayon sa Pulse Asia, isinagawa ang survey noong Marso 23 hanggang Marso 29 kung saan 2,400 Filipino adults ang nakilahok mga kababayan. Ayan diba? Maliwanag. Kita niyo naman mga kababayan. 25% sinagba ang kanyang approval at 25 din ang kanyang trust. Magandang rating ito para sa ating pangalawang Pangulo. Pero para kay Ngagba, nakakahiya na naman ito. Sasabihin niya na naman ito sa media mga kababayan. Hindi man mahalaga yan. Importante gumagawa tayo para sa ating mga kababayan. Nasaan? Meron ka bang nagagawa sa bansa, Marcos? Niwala ka ngang infrastruktura kahit maliit na kapilya ng JKK, wala kang naipatayo. Tapos sasabihin mo na naman, kapag tinanong ka ng media tungkol dito sa iyong approval at trust ratings, na okay lang yan. Hindi naman mahalaga yan. Sa bagay, makapal kasi mukha mo di ba? Idagdag ko lang po itong isa mga kababayan. Ito ayon po ito sa isang kongresista ng Bukidnon sa pangalawang distrito na si Jonathan Kit Flores mga kababayan. Ito po ang sinabi niya. Tingin ng isang mambabatas na mas magiging mahirap umanong makakuha
ng conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung mas maraming kaalyado ng kanyang pamilya ang mananalo sa Senado sa halalan 2025, mga kababayan. Nakuha nyo ho. Kaya kailangan po natin na iboto ang Duterte. Straight, wala tayong ilalaglag ni isa. Tsaka na ho yung mga sinasabi ng iba na ayaw namin sa artista. Si Robin Padilla, artista din naman, nanalo. Nag-number 1 pa nga noong 2022. At ngayon, talagang nananatiling taga-suporta ng ating Tatay Digong. Hindi nga iniiwan yung ating Tatay Digong sa dahig. Bagamat umuwi na, pero babalik na naman siya para ipakita niya ang kanyang pagsuporta sa ating tatay. Kaya nariyan man si Philip Salvador, artista, iboto pa rin po natin, mga kababayan. Wala po tayong lalagpasan ni isa. Lahat po iboboto natin, ilagay po natin sa Senado, lalong-lalo na ang butihing pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil isa ito sa magiging matapang sa Senado at ipagtatanggol ang ating pangalawang Pangulo. Huwag lamang mapa-impeach nito, mga buaya, mga kababayan. Kaya straight PDP laban tayo. Yan po ang laging sinasabi ng mga taga-PDP ng ating mga kababayan. Sundin na lang po natin, mga kababayan, para po ito sa ating pangalawang Pangulo. At yan din ang sinabi ni Tatay Digong. Di ba? Ayos! Walang ilalagpas kahit isa. Straight Duterte tayo, mga kababayan. Maraming salamat. Hanggang dito lang. Mag-iingat kayo lagi, tigil sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.